morning guys and welcome back sa aking another vlog for today. So mayroon akong mga ikukwento na naman sa inyo sa mga nangyayari dito sa amin. So tahimik dito and kami lang ni Buwa ang tao dito. Wala si Mister dahil umalis, kasama niya yung kaibigan niya. Si Buwa nasa taas sa rooftop and kakasampay ko lang ng mga labahin ko guys. So ayun guys, ako ay magluluto na ng aming uulamin dahil alas 10 pasado na dito. And mamaya ikukwento ko sa inyo patungkol ito yung yung may issue na naman ako tungkol kay Sabina. Dahil talaga siguro may attitude problem si Sabina when it comes sa work. So kaya kailangan kong magdesisyon. Kahit ayaw man ni Mister, kailangan ko magdesisyon talaga kasi syempre parang hindi na rin tama yung ginagawa niya. So ayun guys, pero bago ko ikwento sa inyo anong mga nangyayari, so ako muna ay magluluto ng aming kakainin dahil baka si Buwa gutom na at kami lang ditong dalawa. And kanina pala dumaan dito si Narayan Bay dahil nagatid siya ng bote nila para kukuha sila ulit ng tubig dito kasi nga busy si Narayan Bay, di ba? Nag-process siya yung papunta niya sa Australia. So sana mag-grant yun matuloy na kasi on the process na daw. So ipag-pray nyo rin ha si Narayan Bay na matuloy. So magluluto muna ako guys and then magchikahan tayo. TV 어디나 뛰어가? 아니만 젠 TV. 지금 어디나 만들 해? 말이야 어디나 만들 해? Guys, sabi nakakatawa. niya kamera ni Sabina wala mo to wala bansin to. Sabina. Guys, tapos na ako maghugas. Tingnan nyo, naka-apron na si Smila, oh. So, nakita nyo guys, yung video ko kanina na kinakausap ni Buwa. Kasi ganito ang nangyari guys. Patungkol na naman kay Sabina yung issue. Yung topic natin. Ganito ang nangyari guys. Hindi kasi ako masyadong marunong magnepali talaga kung paano ko sasabihin kay Sabina na simula bukas wag na siyang pumasok kasi baka pag pumasok siya kasi bukas pauwiin ko lang siya. Kasi ganito guys ang nangyari, bali absent na siya guys, magpo 4 days na. Tapos pera pa yung nag-half day siya na hindi siya bumalik pero nagpaalam siya. Etong hindi siya pumasok na magpo 4 days na kasi may isa siyang absent, 'di ba? Tapos may ito parang pangatlong araw niya na ito. Pero parang 4 and a half na hindi siya nakapasok. So ayun yung madididak namin sa kanya. So ngayon guys, ang nangyari, paalam siya kay Mister 2 days ago. Hindi siya papasok ngayong araw na ito dahil nasa village siya. Ang problema sa kanya guys, hindi siya nagsasabi advance. Nagpapakita pa siya sa gabi, tapos hindi ba siyang nagsasabi na bukas pala hindi ako makakapasok dahil punta ako sa village, uuwi ako sa village. Diba guys na sabi ko sa inyo na wala si Sabina dahil umuwi siya sa village nila. So akala namin guys, isang araw lang yun kasi hindi naman ganun kalayuan ang village nila. So sabi ni Mister, sa labas ng Kathmandu pero hindi ganun kalayuan. So ganon, akala namin isang araw lang yun kasi tumawag siya kay Mister. Tapos the next day, hindi naman siya pumasok. So hindi na kami nagtanong or whatsoever. So hinayaan namin. Kasi baka late lang or mamaya siya papasok mamayang gabi. So wala pa rin. So hinayaan namin. So bali ito yung ika-third day niya. So bali pala kahapon yun, hindi siya pumasok. So bali ngayon, ika-third day na ng absent niya. Hindi pa rin siya tumawag. So, ang nangyari guys, kinausap ko na si Mister na kung pwede, sabihan ko na lang si Sabina na wag na siyang bumalik dito at bibigay na lang namin yung balance niya sa katapusan. Kasi ganoon naman yung sahudan. So, sa katapusan ko ibibigay yung kanyang balance. Noong una, sabi pa ni Mister, hayaan na daw kasi kahit papano nakakatulong siya dito sa bahay. So, enough na daw yun na nasabi namin na idideduct namin sa kanya yung mga absent niya. So sabi ko hindi na pwede yun kasi syempre parang nilalagay niya ako o nilalagay niya tayo sa alanganin. Sana magsabi siya kasi magsabi siya na bukas hindi siya makakapasok. Hindi yung tatawag siya isang beses tapos parang 1 week na pala na hindi siya papasok. So sana magsabi siya, ganun. So si Mister ini-insist niya talaga na hayaan na kung papasok siya or hindi, kung hindi, alam niya na ang mangyayari, ganito. Sabi ko hindi kasi nakakapagod siya. Ayoko kasi guys ng stress.
gusto ko diretsa na wala na akong responsibility sa kanya ba, parang ganon. Nangyari ngayon, kanina, nakita niyo si Buwa, kumakain kami. Si Mr. kasi wala dito, so sabi pa ni Mr., mamaya ako tatawag sa kanya, ako kakausap sa kanya. Pero alam ko, hindi yan si Mr. kakausap sa kanya ba. Kasi si Deepak mayayain, tapos parang hindi siya makapagsalita diretso. Tapos, mas okay na yung uunahan ko na. So, ngayon ang ginawa ko, tinawagan ko si Narayan Bay. Kumakain ko si Narayan Bay. Kasi si Narayan Bay lang naman ang parang, alam mo yon, mas okay pa kay Mister. Kasi, kita niya nga naghuhugas ako, naglilinis ako. Alam niya agad, sabi niya, ate, hindi pumasok yung babae. Sabi ko, hindi pumasok. Sabi niya, ay, bakit na naman ganun siya? Tapos, sabi ko, yun nga, sabi ko sa kuya mo, dapat hindi na yan dito papabalikin. Kasi, parang nag-aabuso na siya, yung parang pinapayagan na lang, ganun ba. Tapos wala siyang may naririnig. So sabi niya dapat ganun. So ngayon, kanina tinawagan ko si Bay, kumakain siya. Sabi ko, Bay, sabi ko ganun, pwede mo ba i-explain sa kay Buwa na, kasi tumawag kasi ako guys kanina kay Sabina sa numero na ito na binigay niya. So yung numero guys, yun ang tinatawagan ko. Pero hindi nasagot, no? Hindi siya nasagot. Tapos mamaya-maya din nakaluto na ako, nakalinis na ako dito. Tumawag siya balik, hindi ko nasagot kaya na-busy kasi ako eh. Tapos nung ako naman tumatawag, hindi niya sinasagot. So ngayon, hinayaan ko muna. Tapos mamaya-maya tumawag ulit ako. Patay yung mobile na ito, na number. Maya-maya kumakain kami ni Buwa. Di tamang-tama tapos na, inantay ko muna matapos si Buwa kumain at ako. Nakita siya yung video. Tapos, pero bago pa yun ang nangyari guys, ano? Kasi nung nakita ko, nag-miss call, tinawagan ko si Bay. At kinausap ko si Bay, sabi ko, pwede mo bang i-explain kay Buwa na sabihin ni Buwa yan kay Sabina? Sabina, simula bukas, huwag ka nang pumasok dito. Ibibigay na lang namin sa'yo ang balance sa katapusan. So, ganun yun guys ha. So, ganun din yung in-explain ni Narayan Bay kay Buwa. So, ngayon sabi ni Buwa, sige, sabi ni Buwa. So ngayon, kasi hinahanap din siya ni Buwa guys eh. Tapos panay sabi si Buwa sa akin kahit kanina pa kasi naglalaba ako, nagsasampay ako ng mga damit. Sabi ni Buwa, hindi parang maganda ang ganong ugali ng tao na tingnan mo ilang araw na siya hindi pumapasok, ganito. Tapos bukas na pasok siya, tapos the next day hindi siya papasok. Sabi ni Buwa, sabi ko yun nga, kaso parang hindi kami masyado magkaintindihan ni Buwa ba, pero nagigets ko yung kanyang sinasabi. Pero ako, ewan ko lang kung nagigets niya ako. So ngayon, sinabi sa kanya ni Narayan Bay ha, kasi nga si Buwa makalimutin siya. So ngayon, tama-tama, tapos na kami kumain. Ngayon, tinawagan ko na ulit. So nagkataon din na nag-ring yung telepono. So tapos sumagot, boses niya talaga guys. Sabi ni Buwa, Mila! Sabi ko, hindi Mila, sabi ko, Sabina. Sabi niya, Bina! Ganun na naman yung sabi. So nagtaka naman yung isa, pero boses niya talaga, sabi niya hindi ako si Bina. So sabi ko, Sabina, nagsasign ako, Sabina. Kasi makalimutin si Daddy. Sabina, ganun si Daddy, ganun. Tapos sabi niya, hindi daw siya si Sabina. Kaninong numero yun? Yun nga ang sabi ni Mister, marami siyang numero na ginagamit. Kaya pag tinatawagan namin, hindi namin alam sino-sino ang mga yun? Kasi madami siyang numero guys na ginagamit. Guys, katulad niyan, yung tinawagan namin, sabi hindi daw, pero boses niya yun. So ayun, sabi ko kay Daddy, sandali ulit at tatawagan ko si Narayan Bay. So tinawagan ko si Narayan Bay. Sabi ni Narayan Bay, sabi nung babae, hindi daw siya si Sabina. Pero guys, boses niya yun. Kasi hindi man ako pwedeng hindi magkamali kasi kilala ko boses niya. Kasi pag tumawag siya kay Mister, ganun ang boses niya. So baka hindi niya yun alam na si Buwa yun. O ano. So, mamaya ulit, kailangan ko siyang sabihan kasi hindi naman ako ganun tao, guys, na makapagsabi sa harap-harapan niya na nandito siya na parang naaawa ako ba pag sinabihan ko na uwi ka. Kasi madali ako maawa, guys eh. So, mas okay na yung mag-usap sa telepono na wag ka na simula bukas pumasok kasi baka maiba lang yung masabi ko. Tapos, plus ako, instead na gano'n na yung magiging desisyon ko, naawa pa ako, mauulit pa yun. So, mas okay na yun na marinig niya na mas maaga na hindi ko na siya kailangan ba dito. At dito guys, alam nyo, magaan ang trabaho niya. Kami pa guys ang naglalaba. Noong una ginagawa pa niya yan, nung pagsasampay, pagtutupi. Ngayon hindi na niya ginagawa guys. Tapos
dito, ilang beses din, may time pa siya mag-TikTok parate dito. Pero hinahayaan ko. Tapos kaya siya na-late parate na matapos ang trabaho niya. Kaya imbis na siya pa yung magsasampay ng mga labahin, ayun, ako na, o di kaya si Mister, sampay na lang yun guys ha, hindi na siya naglalaba dito. Tapos yung paglilinis niya minsan, hindi na yung matapos niya ba sa oras niya, kasi may sarili siyang oras at siya gumagawa ng oras niya. Kasi hindi man siya sumusunod sa oras namin. Kaya hinayaan ko rin siya sa oras niya. Nung una, pumapasok siya alas 8 kasi sinabihan siya namin. Pero lately, hindi na siya pumapasok sa alas 8. Pumapasok siya alas 9, tapos o di kaya 9:30 o di kaya alas 10. Tapos basta mag-alauna na yan guys. Uuwi na siya yan pag alauna. Yun lang. Parang dyan lang. Dito lang ang trabaho niya. Which is ginagawa din namin yun at kaya din namin gawin yun. Which kami nga, gumagawa pa nga kami. Naglilinis pa nga ako sa mga shelves dyan, sa mga bintana. Siya guys, hindi na niya ginagawa yan. Tapos eto, lately yung trabaho niya yun nga. Ilang beses ko rin siya nadadagay panay TikTok dito sa baba, sa kusina. Kahit sa TikTok niya makikita namin yan. Nasa sala, nagtitiktok siya. Tapos yun. Okay sana sasabihin na, pero hindi ko alam kung seryoso sa trabaho niya. So basta alauna guys, umuwi na talaga siya. Yung trabaho niya ganyan. Minsan nga hindi niya pa napapalitan yung basurahan namin, kahit puno na minsan. So wala siyang may naririnig sa akin. Yung minsan nga, iniiwan niya pa yung nalulutuan dyan, na kahit bumili na ako kung saan niya ililipat. Yung mga ganun ba guys. So wala siyang naririnig sa akin. At sa taas, wala. Magpapatulong lang ako sa kanya. Siguro yung isang beses nakita niyo sa vlog ko, nagtutupi kami. Yun lang. After nun, wala na. Hindi na siya nagtutupi, hindi siya nag-iisip na yung mga sinampay namin, na sana may initiative siya, na siya yung kukuha o ganun-ganun. Wala guys, kami na. Si Mr. nga tahimik na siya na magsampay, siya na yung kukuha doon. Ako nga wala siya talagang may naririnig sa amin dito. Yan lang ang problema sa kanya, yung bigla siyang hindi papasok. Yung ngayon, parang, tapos panay pa siya, may kinakausap sa telepono. Yung bang kahit ilang beses na ako bumababa, telepono pa rin siya ng telepono. May kinakausap siya. O di kaya makita-kita ko siya, sumasayaw dito, TikTok, ganun-ganun. Minsan siya siguro. So, ganun ba? So, ayun, hindi ko yun pinapansin ang mga ganung bagay na ginagawa niya. Tapos, yun lang na pag umuwi siya sa village nila, naintindihan ko yun na may anak siya. Pero, yung bigla kang hindi na lang papasok ba na biglang papasok ka the next day, tapos bigla naman hindi ka papasok. Okay na sana yun yung mag-absent siya na i-deduct siya namin. Pero yung continuous niya na gagawin yung gano'n. So, hindi. So, kaya sabi ni Mr. mamaya akong kakausap sa kanya na, o di kaya kung talagang bukas na papasok siya, i-ano ko talaga siya, pauwiin ko talaga siya. Kaya, kailangan ko talaga gawin yun guys. Kasi, bukod na nag-iisip din ako na para makatulong sa kanya. Pero hindi niya yun naiisip guys. At saka yung asawa niya rin, tumutulong-tulong din sa yung sa mga electrician. Sana laking tulong yun sa kanila. Pero baka irresponsible lang talaga sila sa ganitong bagay. Hindi pa siguro nila naintindihan masyado. Kasi bata, pero marunong na gumawa ng bata, pero hindi pa nag-isip-isip kung ano ba. Pero sige lang, kaya kailangan kong gawin to kasi kaya ko naman kaya naman namin. Kaya ako talaga yung nag-i-insist na nung last week pa na siguro papahingahin na lang siya at hindi siguro trabaho ang hanap niya at hindi siya seryoso. So ayoko guys ma-stress, ayoko kasi hindi ko binibigyan niyan time. Ayoko yun na may responsibilidad ako sa isang tao na kailangan kong gawin na hindi ko gagawin. Pero this time talaga gagawin ko kasi hindi yun para sa kanya guys, para sa akin. Para yun sa akin guys. Si Mr. wala naman yan pakialam. Para sa akin yun. Tsaka si Buwa na parang nai-stress na din. Kasi hindi niya naman makikita. So gagawin ko yun guys. Para wala akong may iniisip. Kaya, ayun. So, hindi trabaho ang hanap niya. Kaya mag-TikTok na lang siya para magkapera siya dyan. So, ayun. Yun nga sabi niya nga na hindi siya makapasok. Nagla-live pa nga sa TikTok. Kaya, yun ang hindi makapasok. So, ayun guys. Kaya, mag-TikTok na lang siya para may sahod siya. Tapos, ayun guys. May kukwento pa ako sa'yo. First time na si Buwa at yung papa ko sa Pilipinas kasi
Nag-video call kami ng papa ko, ano. So, pinakilala ko siya kay Buwa dito. So, natatawa pa ako. Sabi ni papa, "Hello, pre! Kumusta?" Sabi ng papa ko, "Kumusta, pre?" Tapos si Buwa din hindi niya maintindihan ng papa ko. Yung papa ko hindi nila maintindihan. So, tinawag ako ng papa ko, Day, for shortcut sa amin, sa Ilonggo yun. Day, hindi ko siya naintindihan, Day. Tapos si Buwa din gano'n, naintindihan ko si Buwa, ang sabi niya sa papa ko, yung anak mo pala ay daughter-in-law ko. Tapos with the respect sign ba, sa Nepali na pag may kinakausap sila. Lalo na ang mga senior-senior na parang gano'n. Parang sa Muslim ata gano'n din pag may ginigreet sila. Lalong-lalong naka-close nila. Parang hinahawakan nila dito nila, di ba? So, ganun din kahapon si Buwa. Parang nagnanamaste siya kay papa ko. Tapos yung papa ko, in-explain ko sa papa ko. Tapos yung papa ko naman, "Pre, kumusta?" Parang ganun ba na malambing na pagsalita niya sa kay Buwa. Tapos wala nang tinginan lang silang dalawa. Ayan yung picture, guys. Tinginan lang silang dalawa. Pero ang tatawa talaga ako sa papa ko. So, ayun guys, buti na lang at nakita sila. Tapos si Buwa parang masaya din siya. Tinitingnan niya yung papa ko. Si papa din tinitingnan niya rin. Kasi ilang taon na, kasi pareho yan sila. So guys, hapon na dito guys. Tsaka si Buwa. Yun si Buwa. Doon siya sa kabilang bahay kasi tinatanggal niya lahat ng mga simi o string beans. Yun. Dito tayo. Gagawan ko ng tsaa si Buwa. Yan si Buwa, oh. Kanina pa siya. Yan siya, oh. Anong tigil si Buwa kasi naglilinis siya. Tinatanggal niya yung mga ano namin dyan. Kasi napupunta na sa mga ng kapitbahay. So kaya tinanggal niya. Hala, may mga iskos pa si Buwa nakuha pala dun, oh. Pero hayaan ko lang kasi baka inaano na yan. Oh! Take care, Daddy! Bistari! Oh! Na ano pa si Buwa na dulas? Mati! Naakyat kasi sa kuryente daw. Yun. Wala, tumba pa si Buwa ay. Oh! Yung kuryente. Daddy! You, Mati! You side. Yung kuryente. Oh, sabi ko sa kanya yung kuryente. Yan. Take care, Daddy. Yan. Baka wala naman yan, hindi yan nakakonect. Yan. Kasi nga umaakyat doon yung guys, yung sayote daw, nung sayote sa poste dito. Pero talaga si Buwa, naglinis talaga siya ng paligid namin, oh. Ayan, tinanggal niya na lahat. Kanina pa yan si Buwa, guys. Tapos yan sa gitna. Nagawan ko yun siya si Buwa maya. Wawa naman si Buwa. Basta mabuti lang ang pakiramdam niya. Wala talagang problema yan. Masipag talaga yan. Sabi nga ni Mister, nung hindi pa yan na-stroke, ay ibang-iba yan. Kahit pa naman noon guys, hindi pa siya na-stroke. Gustong-gusto ko yan si Buwa kasi very organized talaga siya guys. Masarili siyang timing. Ayaw niya na kasi matulog pag tanghali. Daming kahoy Kasi sabi niya pag natulog ako pag tanghali nila, masama ang pakiramdam ko. Daddy, ti, patsi? Sabi ko ti. Mamaya na daw. Iskus! Ay, sayote siya nakuha. Oh. Tawa din siya Yan, para matanim dyan.